Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin muli ang ating Vice President tungkol po sa pahayag niya kung bakit daw po ayaw na ayaw sa kanya ng mga salot at makakaliwa at mga makabayang black. Yan po ang gusto po natin mangyari, yung ayaw sa kanya. Dahil pagka po siya ang naging presidente, markado na po sila. At alam na po ng Vice President ang gagawin sa kanila. Muli po natin pakinggan ang ating Vice President. At tayo po, katulad po ni Kamanong, ay umaasa po na ang Vice President pag naupo po at pinagkaloob ng Panginoon, matatapos na po ang kawalanghyan at mga kademonyohan ng mahigit 50 years na po na salot sa ating bansa at sa ating mga anak. Ito po, balik tanaw po natin muli ang pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Sana po ay maging presidente po siya nang matapos na sila. Unang pera. May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So, sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So, nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. Diba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration. Hindi nila nilalabanan yon. So, nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro, kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So, makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget
bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Black or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. Yan po mga May kababayan. 11, 20... Nakita niyo po mga kababayan. Kaya po, ang Makabayan Black, magtatago po yan. At mga kababayan, makikita po natin kung ano po itsura ng mga tao na yan. Pagka po naging presidente, si Inday Sara. Makabayan Black, tinutukan niya po yan. Tinutukan niya po yan sa Davao. At alam niya ang Makabayan Black ay nasa panig ng makakaliwa. Hindi po ba? Saka nakita po natin kung paano po kumilos ang Makabayan Black ngayon. At pati ang gobyerno. Hindi po ba? At pati si Martin na mga boss yata nila gamit ang pera natin. Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, nakita niyo po yung Makabayan. Makabayan, tinututukan ba nila korupsyon ngayon? Makabayan, tinututukan ba nila korupsyon na mahigit 1 trilyon? Yung flood control nga, 800 plus billion. Ang issue ng korupsyon, nasaan po ang Makabayan? Nasa impeachment lang ng Vice President. Hindi po ba? Kaya po yung grupo na yan, yung grupo po ng mga salot, may mga kasama pa yan, marami pa yan. Meron pang nakita tayong mga pari dyan, madre. Hindi po ba? At lalong-lalo na po yung grupo nila, yan, sila Franz Castro, sila Brosas, at meron pang mga kabataan party list. Amen. Hindi po ba? Napakarami po niyan. At yan po ay hindi masasabing red tagging. Wala pong red tagging na po pwede silang sabihin, uy, akusa sa Vice President. Dahil kompleto po na ebidensya ang Vice President. Sa grupo nila! Kaya po mga kababayan, yan po ang iniintay natin. Yan din po ang iniintay ni Kamanong na dumating na po ang panahon sa lalong mabilis na maging Pangulo po si Inday. Mawawakasan na po ang mga demonyong yan. Kung hindi man magwakas, napakalaki po ng porsyento. Nahihina na po. At magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa mga hayop na yan, di umano. Dahil nakikinabang po yan ng napakatagal na panahon, isa rin po yan sa umuubos ng pera ng bayan, ang mga hayop na yan. At ginagamit pa mismo sa ating mga anak. Sa ating buwis kumukuha ng pera, at sa ating mga anak, ginagamit para po ma-recruit nila. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President. At alam na alam nyo po ang problema ng bansa, lalong-lalo po dito po sa mga salot sa ating bayan. Samantalang ang gobyerno ngayon,
Hindi po nakikita na problema yan. Hindi po nilang nakikita ang problema po yung grupo na yan, yung Makabayang Black. Bagkus, ginawa pa nilang kaalyado, di umano. Ganyan po kawawalang yan ngayon ang nasa gobyerno, di umano. Mabuhay po kayo, Vice President. Kaya po, darating na po ang panahon, maiksi na po ang panahon nila. Kaya nga po sila ay doble kayod na. Doble kayod na po ang masasama na mga politiko at ang grupo ng Makabayang Black para po sa pagpapabagsak nila kay Inday. At hindi naman sila magtatanggumpay dahil si Inday ay hindi naman po tanga. Napakatalino po ni Inday at kumpleto po siya sa ebidensya na hindi po nila kayang tutulan. Resibo, ebidensya. Meron po siya, mga kababayan, dala-dala. At yan po ang kanyang ipapakita sa mga pagmumukha nila, mga kababayan. Maraming salamat po at syempre po patuloy po tayo magdasal at maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte at ang ating buong sambayanan. At syempre po, ang ating po mga soldiers, mga ex-marine ay isama rin po natin sa ating mga dasal na tayo po lahat ay maingatan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At syempre po, tayo po yung maasa sa lalong mabilis na maupo na po ang isang Vice President nang matapos na po ang problema ng bansa at mapanagot na po ang lahat ng gumawa po ng kawalangian at katarantaduhan kasama po ang grupo ng mga makakaliwa. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you din po sa lahat po na nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat mga tambay. Ingat-ingat po. Bye-bye.